May darating na panahon na ang pera mo ay maaring mawalan ng halaga sa loob lamang ng isang iglap. May darating na panahon na ang trabaho ay biglang mawawala kahit gaano ka pa kasipag. May darating na panahon na ang negosyo ay hihina, hindi dahil mali ang ginawa mo, kundi dahil nagbago ang mundo. At sa panahon ng giyera o matinding krisis, ang taong may ipon ang may lakas ng loob, ang taong walang ipon ang unang natitinag. Kaya kung gusto mong malaman ang matalinong paraan para makaipon kahit sa panahon ng kaguluhan, kailangan mong panoorin hanggang dulo ang video na ito. Maraming tao ang marunong kumita, pero hindi marunong magtago ng pera. Maraming tao ang may negosyo, pero walang paghahanda kapag dumating ang matinding pagsubok. Maraming Pilipino ang umaasa na magiging maayos ang bukas, pero walang ginagawa para paghandaan ito. Ang totoo, hindi sapat ang sipag kung wala kang diskarte sa paghawak ng pera, lalo na sa panahon ng krisis. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga paraang ginagamit ng mga matatalinong tao para manatiling matatag kahit may giyera, kaguluhan o pagbagsak ng ekonomiya. Bago tayo magsimula, iniimbitahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at tuklasin natin kung paano umasenso sa buhay. Malaking tulong ang iyong suporta para maipagpatuloy natin ang paggawa ng mga ganitong klaseng kaalaman. Ang channel na ito ay ginawa para sa mga taong gustong umasenso at hindi gustong manatiling kapos habang buhay. Kung isa ka sa mga taong seryoso sa pera, negosyo at kinabukasan ng pamilya mo, nasa tamang lugar ka. Kaya siguraduhin mong tapusin mo ang video na ito. Dahil ang bawat minuto ay may aral na maaari mong magamit sa totoong buhay. Sa panahon ng giyera, hindi lamang bala at armas ang mahalaga kundi pagkain, pera at matalinong pagpapasya. Ang taong may ipon ay may kakayahang pumili. Pero ang taong walang ipon ay napipilitang tanggapin kung ano lang ang meron. Hindi natin kontrolado kung kailan darating ang krisis, pero kontrolado natin kung paano tayo maghahanda. Ang problema sa karamihan, naghahanda lamang kapag nandyan na ang sakuna at kadalasan huli na ang lahat. Kaya ngayon pa lang, kailangan mong malaman ang mga sikreto kung paano mag-ipon sa paraang praktikal at kayang gawin ng isang ordinaryong Pilipino. Sa mga susunod na bahagi, ibabahagi ko ang 10 matalinong paraan para makaipon kahit sa panahon ng giyera o matinding krisis. Hindi ito mga payong galing sa libro lamang, kundi mga prinsipyong ginagamit ng mga taong marunong humawak ng pera sa totoong buhay. Ang ilan sa mga paraang ito ay simple pero bihirang gawin ng karamihan. Ang iba naman ay mahirap sa simula pero kayang magbigay ng seguridad sa oras na magulo na ang mundo. Kung handa ka ng matuto at gusto mong maging isa sa mga taong hindi natitinag kahit anong mangyari, simulan na natin. Unang paraan, magtago ng pera sa paraan na hindi madaling maubos. Sa panahon ng giyera o matinding krisis, ang unang nawawala sa tao ay kontrol sa kanyang kita. Kapag nagsimula ang kaguluhan, maaring magsara ang kumpanya, humina ang negosyo, at tumaas ang presyo ng mga bilihin. Kung wala kang nakatagong pera, mapipilitan kang gumastos kahit hindi mo gusto. Ang taong walang ipon ay kadalasang napupunta sa utang, at ang may utang sa panahon ng krisis ay lalong nahihirapan. Kaya ang unang matalinong paraan para makaipon ay ang pagtatago ng pera sa paraang hindi mo basta-basta magagalaw. Maraming Pilipino ang nagtatabi ng pera, pero inilalagay sa lugar na madali nilang makuha. Kapag madaling makuha ang pera, madali din itong magastos sa mga bagay na hindi naman kailangan. Minsan ginagamit sa luho, minsan ginagamit sa pakikisama, at minsan nauubos sa mga biglaang desisyon. Sa panahon ng giyera, hindi mo kailangan ng maraming gamit, kundi kailangan mo ng sapat na pera para mabuhay. Ang totoong ipon ay iyong hindi mo ginagalaw hanggat walang matinding pangangailangan. Isa sa matalinong gawin ay ang paghihiwalay ng perang panggastos at perang pang-ipon. Ang perang panggastos ay para sa araw-araw na pangangailangan tulad ng pagkain, pamasahe at bayarin. Ang perang pang-ipon ay hindi dapat kasama sa iniisip mong pwede mong gamitin anumang oras. Ituring mo ito na parang hindi mo pera kundi pera ng kinabukasan mo. Kapag ganito ang mindset mo, mas nagiging disiplinado ka sa paghawak ng pera. May mga taong nagiging matatag sa panahon ng krisis dahil may naitabi silang pera noong tahimik pa ang lahat. Hindi sila nagpanik.
dahil alam nilang may mahuhugot sila kung kinakailangan. Hindi sila agad pumapayag sa mababang sahod o maling desisyon dahil hindi sila desperado. Ang ipon ay hindi lang pera kundi seguridad at kapayapaan ng isip. Sa panahon ng giyera, ang kalmadong isip ay isa sa pinakamalaking advantage ng taong handa. Simulan mo sa maliit kung kinakailangan, pero siguraduhin mong tuloy-tuloy. Hindi mahalaga kung gaano kalaki ang naiipon mo sa simula, kundi kung gaano ka katatag sa pag-iipon. Kahit kaunti bawat linggo o bawat buwan, lalaki din ito sa paglipas ng panahon. Ang mahalaga ay nasasanay kang hindi ginagastos ang lahat ng kinikita mo. Dahil sa panahon ng giyera, ang taong may ipon ang may lakas ng loob na mabuhay at lumaban. Ikalawang paraan. Magkaroon ng pagkakakitaan na hindi lang iisa ang pinanggagalingan. Sa panahon ng giyera, delikado ang umasa sa iisang trabaho lamang. Kapag ang kumpanya ay nagsara o humina ang negosyo, mawawala agad ang iyong pinagkukunan ng pera. Maraming Pilipino ang nahihirapan tuwing may krisis dahil iisa lang ang kanilang inaasahan. Kapag nawala iyon, parang gumuho na rin ang kanilang mundo at nahihirapan silang magsimulang muli. Kaya ang isa sa pinakamatalinong paraan para makaipon ay ang pagkakaroon ng higit sa isang pagkakakitaan na maaari mong sandalan anumang oras. Hindi kailangan na agad malaki ang pangalawang kita para masabing may silbi ito. Ang mahalaga ay may ibang pumapasok na pera kahit maliit at hindi nakadepende sa iisang source. Maaring ito ay online selling, maliit na sideline, freelance na trabaho o simpleng serbisyo na kaya mong gawin. Sa panahon ng kaguluhan, ang maliit na kita ay maaring maging dahilan para hindi ka mangutang. Ang taong may maraming pinagkukunan ng pera ay mas may lakas ng loob dahil alam niyang may darating pa ring pera kahit may problema. Ang mga mayayaman ay hindi umaasa sa isang income lamang kahit matagal na silang may pera. Kadalasan mayroon silang negosyo, investments at iba pang pinagkakakitaan na patuloy na kumikita. Hindi ito dahil sakim sila, kundi dahil alam nila na bago ang takbo ng mundo. Kapag may isang bumagsak, may natitira pa silang masasandalan para hindi sila tuluyang mawalan. Ito ang mindset na dapat matutunan ng bawat Pilipino na gustong maging handa sa panahon ng giyera o matinding krisis. Kung ikaw ay empleyado, maaari kang maghanap ng sideline na kaya mong gawin sa bakanting oras. Kung ikaw ay may negosyo, mag-isip ka ng ibang produkto o serbisyong pwedeng idagdag para may extra na kita. Kung ikaw ay nasa abroad, mag-isip ka kung paano kikita ang pera mo kahit wala ka sa trabaho. Hindi kailangang perpekto agad ang plano dahil ang mahalaga ay nagsisimula ka habang maaga pa. Sa panahon ng giyera, ang taong maraming diskarte ang mas madaling makakasurvive kaysa sa taong iisa lang ang alam. Ang pagkakaroon ng maraming income ay hindi lang para yumaman kundi para maging handa sa hindi inaasahang pangyayari. Kapag may extra kang pumapasok na pera, mas madali kang makakapag-ipon kahit paunti-unti lamang. Kapag may ipon ka, mas hindi ka matatakot kahit mawalan ka ng trabaho o humina ang negosyo. Ang taong may ipon at may iba pang pinagkukunan ng pera ay hindi agad natitinag sa panahon ng kaguluhan. Sa panahon ng giyera, ang taong may iba-ibang pinagkukunan ng pera ang mas may kapanatagan ng isip at mas may pag-asang makabangon. Ikatlong paraan, matutong magtipid kahit may pera ka. Maraming tao ang nagkakamali sa paniniwala na kapag malaki ang kinikita, ay hindi na kailangan magtipid at magplano sa gastos. Dahil dito, nasasanay silang gumastos ng gumastos hanggat may pumapasok na pera sa kanilang kamay nang hindi iniisip ang bukas. Ang problema, kapag biglang nagbago ang takbo ng ekonomiya o humina ang negosyo, nahihirapan silang mag-adjust dahil mataas na ang kanilang nakasanayang gastos. Ang taong hindi sanay magpigil sa pera ay kadalasang nauubusan agad kahit dati ay sagana ang kanyang kinikita. Kaya napakahalagang matutunan ang pagtitipid habang maayos pa ang sitwasyon at may pagkakataon pang maghanda para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Ang pagtitipid ay hindi nangangahulugan na ipagkakait mo ang lahat sa sarili mo o mamuhay ka ng sobrang hirap. Ang tunay na kahulugan nito ay marunong kang pumili kung alin ang mahalaga at alin ang pwede namang ipagpaliban. May mga gumagastos para lang mapansin ng ibang tao kahit hindi naman ito kailangan sa pang-araw-araw na buhay. May mga bumibili ng mamahaling gamit para lang masabing matagumpay kahit wala namang naitatabing pera. Kapag nasanay ang tao sa ganitong ugali, mabilis mawala ang kanyang kinikita
at mahirap na itong maibalik. Isang magandang disiplina ang pag-iisip muna bago ilabas ang pera sa bulsa o sa bangko. Tanungin mo ang sarili mo kung ang bibilhin mo ba ay may silbi sa mahabang panahon o panandali ang saya lamang. Kung hindi ito makakatulong sa buhay mo o sa pamilya mo, mas mabuting ipunin mo na lang ang gagastusin mo sana. Ang simpleng pag-iwas sa hindi importanteng gastos ay unti-unting nagpapalaki ng ipon nang hindi mo napapansin. Ang taong marunong maghintay bago gumastos ay kadalasang mas nagiging maingat at mas nagiging matatag sa pera. Mahalaga rin na sanayin ang sarili na mabuhay ng hindi maluho kahit may kakayahan kang bumili ng kahit ano. Ang simpleng pamumuhay ay nagbibigay ng mas malaking pagkakataon para makapag-ipon at magkaroon ng seguridad. Kapag mababa ang gastos mo, mas marami kang natitirang pera na pwede mong itabi para sa mas mahalagang bagay. Ang taong sanay sa praktikal na buhay ay hindi madaling matakot kapag may problema sa trabaho o negosyo. Ang ganitong klaseng disiplina ang dahilan kung bakit ang iba ay nananatiling kalmado kahit may matinding pagsubok sa pera. Simulan mong baguhin ang paraan ng paghawak mo ng pera habang maaga pa at hindi ka pa nahaharap sa matinding problema. Ugaliin mong magtabi muna bago ka gumastos sa kahit anong bagay kahit maliit na halaga lamang. Hindi mahalaga kung kaunti lang ang naiipon mo sa simula dahil lalaki rin ito habang tumatagal. Ang mahalaga ay nasasanay ang isip mo na hindi ubusin ang lahat ng kinikita sa mga bagay na hindi naman kailangan. Ang taong marunong magtipid kahit may pera ay mas handa sa anumang pagsubok at mas may kakayahang protektahan ang kanyang kinabukasan. Ika-4 na paraan, mag-ipon ng pagkain at mahahalagang gamit habang maaga pa. Ang pera ay mahalaga, pero darating ang pagkakataon na kahit may pera ka, ay mahihirapan kang bumili ng kailangan mo. Kapag nagkaroon ng kaguluhan sa ekonomiya o nagkaproblema sa supply ng mga produkto, nagiging limitado ang mabibili sa tindahan. May mga sitwasyon na tumataas ang presyo ng bigas, delata, gasolina at iba pang pangunahing pangangailangan. Kapag hindi ka handa sa ganitong pangyayari, mapipilitan kang gumastos ng mas mahal para lamang makasurvive. Kaya ang isang matalinong paraan ng pag-iipon ay hindi lang pera kundi pati pagkain at mahahalagang gamit. Maraming Pilipino ang sanay na bumibili lamang kapag kailangan na nila. Hindi nila iniisip na darating ang panahon na maaring kulangin ang supply sa merkado. Kapag sabay-sabay ang pagbili ng tao, mabilis na uubos ang paninda sa tindahan. Kapag kakaunti ang supply at marami ang demand, siguradong tataas ang presyo. Ang taong may naitabi na habang maaga pa ay hindi ganong maapektuhan ng biglaang pagmahal ng bilihin. Hindi naman kailangang bumili ng sobra-sobra agad. Ang mahalaga ay paunti-unti kang nagtatabi ng mga bagay na siguradong kakailanganin mo sa araw-araw. Halimbawa ay bigas, tubig, dilata, gamot at iba pang hindi madaling masira. Sa ganitong paraan, may reserba ka na pwede mong gamitin kapag nagkaproblema ang bilihan. Ang paghahanda ng maaga ay mas mura kaysa sa pagbili kapag lahat ay nagkakagulo na. Bukod sa pagkain, mahalaga rin ang pag-iipon ng mga gamit na pwedeng tumagal ng mahabang panahon. Kasama dito ang mga baterya, ilaw, basic na gamot at iba pang bagay na kailangan sa oras ng emergency. Kapag handa ka sa ganitong mga sitwasyon, hindi ka madaling mataranta kahit may problema sa paligid. Ang taong may nakahandang gamit ay mas kalmado at mas nakakapag-isip ng maayos. Ang kahandaan ay isang uri ng kayamanan na hindi agad nakikita pero napakahalaga. Sanayin mo ang sarili na maghanda habang tahimik pa ang lahat. Huwag mong hintayin na magtaasan ang presyo bago ka mag-isip na mag-ipon ng kailangan. Ang maliit na paghahanda bawat linggo o bawat buwan ay malaking tulong sa hinaharap. Kapag may sapat kang pagkain at gamit, hindi mo kailangang ubusin agad ang pera mo sa oras ng problema. Ang taong may reserba sa bahay ay mas may lakas ng loob harapin ang kahit anong krisis na dumating. 5 paraan, iwasan ang utang hanggat maaari at matutong mamuhay ayon sa kaya mo lamang. Isa sa mga pinakamalaking dahilan kung bakit hindi makaipon ang maraming tao ay dahil sa sobrang pag-asa sa utang. Kapag kulang ang pera, ang unang naiisip ng iba ay manghiram kaysa magtipid o maghanap ng paraan para kumita. Sa simula, parang madaling solusyon ang utang dahil nabibili mo agad ang kailangan mo. Pero habang tumatagal, ang utang ay nagiging pabigat na mas mahirap dalhin lalo na kapag humina ang kita. Ang taong maraming utang
ay laging kinakabahan dahil alam niyang may obligasyon siyang kailangang bayaran. Kapag may krisis sa ekonomiya, ang unang nahihirapan ay ang taong may malaking utang. Kahit gusto niyang mag-ipon, nauuna pa rin ang pagbabayad sa kanyang hiniram. Kapag nabawasan ang kita, lalo siyang nahihirapan dahil hindi pwedeng takbuhan ang responsibilidad. Minsan napipilitan siyang umutang ulit para lang mabayaran ang naunang utang. Sa ganitong sitwasyon, lalo lang siyang nalulubog at mas lalong nawawalan ng pagkakataon makaipon. Mas mabuting sanayin ang sarili na bumili lamang ng kaya mong bayaran. Kung hindi mo pa kayang bilhin ang isang bagay, mas mabuting pag-ipunan muna kaysa umutang agad. Ang paghihintay ay mahirap sa simula, pero mas magaan sa pakiramdam kapag wala kang iniisip na bayarin. Ang taong marunong magpigil ay mas nagiging malaya sa pera kumpara sa taong laging may hinuhulugan. Ang kalayaan sa utang ay nagbibigay ng mas malaking pagkakataon para makaipon. May mga pagkakataon na hindi talaga maiiwasan ang pangungutang, lalo na kung may emergency. Pero kung manghihiram ka, siguraduhin mong may malinaw kang plano kung paano ito babayaran. Huwag mangutang para sa luho, porma, o bagay na hindi naman kailangan sa pang-araw-araw. Mas mabuting mabagal ang pag-asenso kaysa mabilis pero puno ng utang. Ang taong maingat sa utang ay mas matatag kapag dumating ang mahirap na sitwasyon. Ugaliin mong kontrolin ang lifestyle mo kahit pa lumalaki ang kinikita mo. Huwag agad magdagdag ng gastos tuwing may dagdag na pera. Mas mabuting idagdag sa ipon ang sobra kaysa idagdag sa gastusin. Kapag wala kang utang at may ipon ka, mas kampante kang haharap sa kahit anong problema. Ang taong hindi alipin ng utang ang mas may kakayahang manatiling matatag kahit magbago ang takbo ng mundo. Ika-6 na paraan. Ilagay ang ipon sa bagay na may halaga kahit magbago ang panahon. Hindi lahat ng pera na iniipon ay nananatiling pareho ang halaga habang tumatagal. May mga pagkakataon na bumababa ang value ng pera dahil sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin at paghina ng ekonomiya. Kapag ang ipon mo ay nakatambak lamang sa lugar na walang tubo o walang proteksyon, unti-unti itong nababawasan ang tunay na halaga. Maraming tao ang akala nila ligtas sila dahil may pera sila, pero hindi nila napapansin na kumukonti ang nabibili nito. Kaya mahalagang matutunan kung saan ilalagay ang ipon para manatili itong mahalaga kahit magbago ang sitwasyon. Isa sa matalinong gawin ay ang paglalagay ng pera sa mga bagay na may tunay na halaga. Maaring ito ay lupa, maliit na negosyo, o mga gamit na siguradong kailangan ng tao sa kahit anong panahon. Ang ganitong klase ng ipon ay hindi basta nawawala kahit magkaroon ng problema sa ekonomiya. Kapag may hawak kang bagay na may silbi, may pagkakataon kang gamitin ito, ibenta o ipalit sa kailangan mo. Ang taong may ganitong paghahanda ay mas kampante kahit hindi sigurado ang takbo ng mundo. May mga tao na lahat ng pera nila ay nasa iisang lugar lamang. Kapag nagkaproblema ang bangko, negosyo o trabaho, sabay-sabay din nawawala ang kanilang ipon. Mas ligtas kung marunong kang maghati ng ipon sa iba-ibang paraan. May bahagi na madaling kunin kung kailangan at may bahagi na nakatago para sa pangmatagalan. Ang paghahati ng ipon ay isang paraan para hindi ka mawalan ng lahat sa iisang problema. Mahalaga rin na pag-aralan ang mga bagay bago mo paglagyan ng pinaghirapan mong pera. Huwag agad maniwala sa pangakong mabilis ang tubo, lalo na kung hindi mo naiintindihan. Maraming nalulugi dahil sumasabay sa uso ng hindi pinag-iisipan. Mas mabuti ang mabagal pero sigurado kaysa mabilis pero delikado. Ang taong maingat magdesisyon sa pera ay mas may tsansang mapanatili ang kanyang ipon. Sanayin mong isipin ang pangmatagalang seguridad kaysa panandaliang kita. Ang layunin ng pag-iipon ay hindi lang para may hawak na pera, kundi para may proteksyon sa hinaharap. Kapag ang ipon mo ay nasa tamang lugar, mas tumitibay ang loob mo kahit may kaguluhan sa paligid. Hindi ka agad matatakot dahil alam mong may halaga pa rin ang pinaghirapan mo. Ang taong marunong maglagay ng ipon sa tamang bagay ay mas handa sa anumang pagbabago na maaaring dumating. Ika-7 paraan, palakasin ang kakayahan at kaalaman para hindi mawala ng halaga kahit magbago ang mundo. Hindi habang buhay ay pareho ang trabaho, negosyo o paraan ng pagkita ng pera. Habang nagbabago ang panahon, may mga skill na nawawala ang halaga at may mga bagong kakayahan na mas kailangan. Ang taong hindi nagdadagdag ng kaalaman
ay naiiwan at nahihirapang sumabay sa pagbabago ng ekonomiya. Kapag dumating ang matinding krisis, ang unang nawawala ng oportunidad ay yung walang ibang alam gawin. Kaya napakahalaga na ang iniipon mo ay hindi lang pera kundi pati kakayahan at karunungan. Ang pera pwedeng mawala, pero ang skill na natutunan mo ay mananatili sa iyo. Kapag marunong ka sa iba-ibang bagay, mas marami kang paraan para kumita kahit magbago ang sitwasyon. Halimbawa ay pag-aaral ng bagong trabaho, pagnenegosyo, paghawak ng pera o paggamit ng teknolohiya. Ang taong maraming alam gawin ay hindi agad nawawalan ng pag-asa kahit magsara ang isang oportunidad. Ang kaalaman ay isang uri ng ipon na hindi kayang nakawin o maubos ng kahit anong krisis. Maraming Pilipino ang kontento na sa kung anong alam nila ngayon. Hindi nila iniisip na darating ang panahon na baka hindi na sapat ang kanilang kasalukuyang kakayahan. Kapag nahuli ang lahat sa pagbabago, saka pa lamang sila nag-aaral kung kailan mahirap na. Mas mabuti ang handa kaysa nagmamadali sa oras na kailangan mo na. Ang taong laging nag-i-improve ng sarili ay mas may tiwala sa sarili sa kahit anong sitwasyon. Hindi kailangang gumastos ng malaki para matuto ng bagong kaalaman. Maraming libreng paraan para matuto kung gugustuhin mo lamang. Pwede kang magbasa, manood ng aral, makinig sa may karanasan, at subukan ang mga bagay na hindi mo pa nagagawa. Ang mahalaga ay may ginagawa kang hakbang para mas gumaling kaysa kahapon. Ang maliit na improvement araw-araw ay nagiging malaking lakas sa hinaharap. Kapag malakas ang kakayahan mo, hindi ka basta-basta mawawalan ng paraan para kumita. Mas madali kang makakahanap ng trabaho, negosyo o sideline kapag may alam ka. Ang taong may skill ay hindi gaanong natatakot sa pagbabago dahil kaya niyang mag-adjust. Ang tunay na seguridad ay hindi lang nasa ipon kundi nasa kakayahan mong bumangon kapag bumagsak ang lahat. Ang taong patuloy na nag-aaral at nagpapalakas ng sarili ang mas may malaking tsansa na manatiling matatag sa kahit anong panahon. Ika-8 paraan, ugaliing magplano ng pera at huwag hayaang basta na lang ito mawala. Maraming tao ang nagtatrabaho ng mabuti araw-araw, pero hindi nila alam kung saan napupunta ang kanilang kinikita. Dumadaan lamang ang pera sa kanilang kamay, at pagkatapos ng ilang araw ay halos wala na agad natitira. Kapag walang malinaw na plano, kahit malaki ang sahod ay pakiramdam mo ay laging kulang at hindi sapat. Ang taong walang direksyon sa paghawak ng pera ay kadalasang nagugulat na lang na wala pala siyang naipon sa loob ng mahabang panahon. Kaya mahalagang matutunan ang simpleng pagplano para hindi masayang ang pinaghirapan mo sa trabaho o negosyo. Ang pagplano ng pera ay hindi lang para sa mayayaman o sa mga may malalaking negosyo. Mas kailangan ito ng ordinaryong tao na gustong magkaroon ng seguridad at katahimikan ng isip sa buhay. Kapag alam mo kung magkano ang pumapasok at magkano ang lumalabas, mas madali mong makokontrol ang iyong gastusin. Nakikita mo agad kung saan ka pwedeng magbawas at kung saan ka dapat magdagdag ng ipon. Ang simpleng pagsusulat ng lahat ng gastusin ay malaking tulong para hindi ka malito at hindi ka mawala ng pera nang hindi mo namamalayan. Maganda ring hatiin ang kita sa iba-ibang bahagi para may malinaw kang sistema na sinusunod. May parte para sa pang-araw-araw na gastos at may parte para sa ipon na hindi dapat ginagalaw. May bahagi para sa emergency at may bahagi para sa plano mo sa hinaharap. Kapag may nakahandang ganitong ayos, hindi mo basta-basta nagagalaw ang pera na hindi dapat gamitin. Ang taong may sistema sa pera ay mas kampante dahil alam niyang may nakalaan para sa anumang pangyayari. Marami ang nahihirapan mag-ipon dahil inuuna ang gusto bago ang kailangan sa pang-araw-araw. Kapag may natirang pera, saka lang nagtatabi, kaya kadalasan wala talagang naitatabi sa huli. Mas mabuting baliktarin ang paraan at mag-ipon muna bago gumastos sa ibang bagay. Kahit maliit na halaga basta tuloy-tuloy mong ginagawa ay lalaki rin habang tumatagal. Ang disiplina sa pagplano ang dahilan kung bakit ang iba ay nakakaipon kahit hindi kalakihan ang kanilang kita. Kapag sanay kang may plano sa pera, mas nagiging kalmado ang isip mo sa tuwing may problema. Hindi ka agad natataranta dahil alam mong may nakalaan kang pondo para sa emergency. Mas nagiging maingat ka sa bawat desisyon dahil alam mo kung gaano kahirap kitain ang bawat piso. Ang taong may malinaw na plano ay mas handa sa pagbabago ng sitwasyon at hindi basta-basta natitinag. Ang paghawak ng pera na may disiplina
at may direksyon ay isa sa pinakamahalagang sandata para manatiling matatag kahit anong mangyari sa paligid. Hindi lahat ng handa ay mayaman, pero karamihan ng nakaligtas sa matinding krisis ay yung mga nag-isip ng maaga. Sa panahon na magulo ang mundo, hindi talino sa salita ang magliligtas sa tao, kundi disiplina sa pera at tamang paghahanda. Maraming nagsisisi kapag huli na ang lahat, pero ang matalinong tao ay kumikilos habang may oras pa. Kung napakinggan mo hanggang dulo ang video na ito, ibig sabihin gusto mong maging handa sa kahit anong pwedeng mangyari. At ang desisyon na matuto tungkol sa pera ay isa sa pinakamahalagang hakbang para hindi ka matitinag sa hinaharap. Ang mga paraang napag-usapan natin ay hindi lang para sa panahon ng gulo kundi para sa buong buhay. Ang pag-iipon, pagtitipid, pagplano at pagdagdag ng kaalaman ay mga ugali na nagpapalakas sa isang tao. Hindi mo kailangang maging mayaman agad para maging handa. Kailangan mo lang maging disiplinado at matiyaga. Ang maliit na hakbang araw-araw ay nagiging malaking proteksyon kapag dumating ang mahirap na sitwasyon. Ang taong marunong maghanda, habang tahimik pa ang lahat ay mas kampante kapag nagbago na ang takbo ng mundo. Tandaan mo ito, ang pera na hindi mo inalagaan ngayon ay maaring ikaw ang pahirapan bukas. Ang oras na sinayang mo ngayon ay maaring ikaw ang magsisi kapag dumating ang problema. Pero ang paghahanda na ginagawa mo ngayon ay magiging lakas mo sa panahon na ang iba ay naguguluhan. Hindi mo kontrolado ang mangyayari sa mundo, pero kontrolado mo kung paano ka maghahanda. At ang paghahanda sa pera ay paghahanda sa seguridad ng sarili mo at ng pamilya mo. Muli kaibigan, iniimbitahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at tuklasin natin kung paano umasenso sa buhay. Malaking tulong ang iyong suporta para mas marami pa tayong maibahaging kaalaman tungkol sa pera, negosyo at tamang diskarte sa buhay. Ang channel na ito ay para sa mga taong ayaw manatiling kapos at gustong magkaroon ng mas matatag na kinabukasan. Kung gusto mong matuto pa kung paano maging handa sa kahit anong sitwasyon, siguraduhin mong kasama ka sa mga susunod nating pag-uusapan dahil ang taong patuloy na natututo at naghahanda ang siyang may pinakamalaking tsansa na manatiling matatag kahit magbago ang mundo.